Thank you. And now, for the word of the Lord, for the powerful word of the Lord, it will be brought to us by the servant of God, the faithful servant of God, Reverend Herbert Supan. Thank you so much po, Brother Bong. Maya paabak po kay Katamungan. Magandang umaga po sa lahat ng nasa sanctuary at sa lahat po ng mga nasa online. Bless po niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo, God bless you, brother. God bless you, sister. Sa atin pong pagpapasimula ay tulungan po ako ng music team. Nihilig ko pong tayong lahat ay tumayo. Awitin po natin ito. At atin pong talagang i-meditate, unawain ang mensahe ng awiting ito. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't.
been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? Say He won't. No, He won't. He won't. Lord Jesus, you have been faithful, not just at 2024, but throughout generation. You are faithful. And this 2025, you won't fail us, O Lord. So this morning, Father God, Holy Spirit, let your will be done. Let your kingdom come. In Jesus' mighty name, we ask and we pray, and everybody will say, Amen at Amen. Sige po, maaari na tayong makaupo. Thank you so much po sa ating music team. Ang atin pong prophetic word ay arise and build. This morning, ang title po ng ating message ay Building God's Kingdom. Building God's Kingdom. In Matthew chapter 6, verse 10, it says, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This teaching of Jesus about prayer reveals our ultimate assignment here on earth, and that's to implement and advance God's kingdom. Pag nakikita ko po itong verse na ito, very powerful yung dating ng thy kingdom come. Ibig sabihin, God longs for us to bring heaven on earth. God's desire, kung ano nangyayari sa langit, maganap dito sa lupa. Dapat tayong mag-focus this 2025 to build God's kingdom in our life. Kahit po in the near future pa lang po yung heaven. Pero kung siseryosohin po natin itong panalangin ni Jesus na ito, we will experience heaven on earth. Sagutin natin yung tanong, what does it mean to build God's kingdom? To build God's kingdom, this is a call to fulfill God's vision. Ang salitang vision ay merong ganitong kahulugan. A clear image of what God wants to do through us. Meron pong binigay na vision si Lord sa atin, yung Vision C127. Ito po yung pagtatayo ng House of God, ng sanctuary, doon po sa lote natin sa Lagundi. And praise God, we're seeing the kingdom of God happening in this vision. Na umpisa po yan noong bilhin po natin ito ng 35 million na wala naman po tayong 35 million. Nabayad natin, na fully paid natin kasama yung interest ng almost 50 million. Ngayon magtatayo po tayo ng sanctuaryo na hindi bababa sa 25 million.
At alam po ninyo, nung Saturday, grabe yung ginawa ng Panginoon. Kahapon, just kahapon, no? Yung nag-preach po si Pastor Phil, we really heard the voice of God. Meron tayong isang kapatid na kinausap siya ng Panginoon na ibigay niya yung kanyang pera sa vision. Ewan ko na ba na, dito si Pastor Phil, masyado niyang pinaka-specific. Ano yung katapang ng Pastor Phil? O na istong pasabi na yung Lord, malyaring ibilin ang linaw ng message. Ang sabi ng sister na ito, Pastor nga na, mabunsul ko po nga na, pasensya na sa mga Tagalog. Ano yung, himatayin po ako, sabi niya, kung hindi ko po i-obey si Lord. Sabi niya, nag-declare siya na yung na itatago niyang perang 1 million, ibibigay sa ating building construction. Sa panahon ngayon, kahit gaano mo kagaling magsalita, hindi mo mamotivate ang isang taong ibigay yung 1 million niya. But if it is a vision from the Lord, nothing is impossible with God. Meron po tayong isang kapatid sa Christ in You, Bulaon, nung tayo po'y nagtatayo ng church doon, napapasabay na pag tayo nagko-construct, sila rin ay may constructions ng personal. Pinapatayo yung bahay, meron silang mga pinaggagastusan. At tatanungin niya si Lord, Lord, anong unahin ko? Yung sa amin o yung sa church? At kinausap siya ni Lord na unahin mo yung sa church. So naitayo po natin yung atin pong building sa Christ in You, Bulaon. Dahil po mayroong mga nag-respond na magbigay. Ito ang patutuo niya. Nakausap po siyang last week pa lang po. Sabi niya, Pastor, sabi niya, talagang sa Panginoon, pag nag-obey ka, you will experience miracle. Every instructions from God that you obey, you experience a miracle. Alam po niyo, nakapagpatayo sila ng malaking bahay na napakaganda dyan sa Wood Group. Nakabili sila ng 2 sasakyan na brand new. Yung business nila sa Manila nag-expand sa Cavite. Hindi nila alam kung paano nangyari yun. Kapag ikaw ay nag-obey sa Panginoon, hindi ka lugi. You cannot outgive God. Kaya ako, ang aking pong sinasabi sa mga kapatiran po natin, huwag kang magbigay dahil napilit ka. Huwag kang magbibigay kasi sinabi lang ng katabi mo o ng kaibigan mo. Magbigay ka dahil nakarinig ka sa Panginoon. Kasi pag nagbigay ka, napilit ka, wala kang experience kay Lord. You won't experience the kingdom of God. Pero pag nagbigay ka, inutos ni Lord, nag-obey ka, grabe yung saya. Grabe yung karanasan. You will experience the kingdom of God. Bababa talaga sa buhay mo. Hindi lang financially, kundi yung kapayapaan, yung relasyon, yung pag-ibig, yung presence of God. Matindi. Andito si Architect Cathy. Nakita ko siya kanina. Saan ba siya? Nung lumabas po kami doon, nagkasalubong kami. Maluha-luha siya. Sa taas po, ayun. Maluha-luha siya kasi nakita niya yung, ewan ko, ba't ka naiyak? Yung presence ni Lord, kasi kasama namin yung sister na yon, ewan ko, narito yata siya. Wala siyang sinasabi the day before. Siguro, lahat naman napaiyak nun eh. Pati ako napaiyak eh. Hindi sa 1 million, sa presence ni Lord, na ang sarap mag-obey kay Lord. Ang sarap sumali sa isang movement na nandun si Lord. Ang sarap i-build ang kingdom ng Panginoon. Tandaan po niyo, thy kingdom come. This is the kingdom of Christ in you ministry. We're not building Christ in you here. We're building the kingdom of God. This is not the kingdom of Bishop Albino, sino mang pastor. This is the kingdom of God. Ang pinapasikat natin na hindi ang Christ in your ministry. Ang pinapasikat natin si Jesus Christ at kung anong magagawa niya sa mga sumasampalataya sa Kanya. So I'm so much excited
sa gagawin ng Panginoon sa Vision C127. Pero yung vision na yon ay secondary lang. Hindi yun ang ating primary vision. Ang ating pinaka-vision that His kingdom will come in our life. That is our primary vision. His kingdom will come in our life. Nung si Jesus ay magkatawang tao, nangamba yung mga political leaders. Akala nila, tatakbo siya ng presidente nung panahong yun at itatayo yung kingdom niya. Kaya pinapatay siya. Hindi nila naintindihan na yung kingdom ni Jesus na ibababa niya ay hindi in a political realm, kundi yung kingdom ni Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya alam mo na yung kingdom ni Lord bumaba na sa puso mo pag meron kang changed life. Pag ikaw ay nagbago. God's kingdom is all about the rule of God through our Lord Jesus Christ over all His creation. So alam mo, yung kingdom ni Lord, nandyan, pag kung ano nangyayari doon, nangyayari na sa buhay mo. Ang sabi sa Romans 14:17, God's kingdom is about righteousness. So pag lalo kang nagiging manal, maayos, matuwid, the kingdom of God nasa puso mo. The kingdom of God is about joy. If you're experiencing the joy of the Lord, the kingdom of God has dumating na sa puso mo. The kingdom of God is peace. Kahit magulo yung sitwasyon, if you have the peace of God, the kingdom of God has come. Sa Matthew chapter 12, verse 28, pagka merong deliverance, if you cast out demon, it means the kingdom of God has come. In Matthew 9:35, pagka may healing, it's the kingdom of God. Pag may karamdaman, miraculously, instantly, progressively, pinagaling ni Lord, kingdom ni Lord yan. Pagka meron pong restoration, pagka meron pong miracle, winning of souls, and making disciples, pag meron pong manifestation of the presence of the Holy Spirit, that is the kingdom of God. Halimbawa, sa pamilya mo, magulo, walang pag-ibig, ipagpipray mo ngayon, Lord, let your kingdom come. Magkaroon ng pagpapatawad, magkaroon ng pag-ibig. Na pag-uwi sa bahay, masaya, kasi may pagmamahalan. Ang tawag sa bahay mo, pag ang pag-ibig ni Lord nagro-rule, little heaven on earth. Gusto mong umuwi kasi andun yung kingdom ni Lord. Pag hindi nagahari yung pag-ibig ni Lord, yung mga kabataan, ayaw umuwi sa bahay. Kasi bakit? Magulo. Babarkada yan. Hahanap ng ibang kingdom. Ang problema, kingdom of darkness ang natatagpuan nila. The heart of Jesus' teachings centers around the theme of the kingdom of God. In Matthew chapter 10, verse 7, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. In Luke chapter 4, verse 43, but he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore I am sent. And he preached in the synagogue of Galilee. Sagutin natin ngayon yung tanong na how to build God's kingdom. Anong connect namin dyan, Pastor? At in a practical way, how to build God's kingdom. Build God's kingdom in our life. Sabi nila, to go higher, you must go deeper. Pag nagko-construct ka ng isang building na gusto mo, mataas ito, kailangan mas malalim yung pundasyon. Sa lahat ng pagpapala, himala, lahat ng ating ibibuild sa ating pamilya, ibibuild sa ating community, ibibuild sa ating care group, ibibuild sa ating probinsya, ibibuild sa ating bansang Pilipinas, nag-i-start lahat yan, kailangan i-build mo muna ang kingdom ni Lord sa iyong buhay.
And to build God's kingdom in our life, we need to build your life on right foundation. Sabi natin, right foundation. Sa Biblia po, madalas na itinutulad ang ating pamumuhay sa pagtatayo ng gusali. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 12, babasahin ko po yan sa Tagalog. Ayon sa kagandang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesus Kristo. Ang ibig sabihin, Jesus Christ is the right foundation. Jesus Christ is the right foundation. Ang tanong, what are you building in your life? Ano ang itinatayo mo sa iyong buhay? We must build our lives on something that will last for eternity. The right foundation is Jesus Christ. Now, pagka sinabi mong you're building in the right foundation, it means the right foundation is a genuine relationship with God. Ang tamang pundasyon ay pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Alam na alam mo yung Kristiyanong merong malalim na relasyon sa Diyos. Alam na alam mo yung isang Kristiyano na nakatayo siya sa tamang pundasyon kay Kristo. Pag dumating yung matinding pagsubok, hindi yan nagigiba. Pag dumating yung mga sitwasyon na beyond his ability, beyond his control, yung mga unexpected challenges sa buhay, hindi yan natutumba. Kung minsan may mga Kristiyanong pag hindi mo kausap, makita mo, nakatawa lang, nakakawit-awit, kulang buhay nila. Pero pag magkwentuhan na kayo, at marinig mo yung kanyang pinagdadaanan, naririnig mo pa lang, gusto mo nang himatayin. Ganun ba katindi yung pinagdadaanan mo? Ba't nakakatawa ka pa? Meron nang iba, gusto nang magpakamatay. Sorry, okay na. Pray ako. Nang problema mo, may wala yung cellphone ko. Ang babaw. Gusto na daw magpakamatay. Parang isang tao na mayroong malalim na relasyon sa Diyos, anumang dumating na bagyo, hindi yan natutumba. Ang tibay, lakas, tatag at taas ng isang gusali ay nakadepende sa tatag at tibay ng pundasyon nito. Ang tibay at tatag ng ating buhay ay kasing lakas lamang ng tibay ng ating relasyon sa Diyos. Kaya ang tanong, kapatid, gaano katibay ang relasyon mo sa Diyos? Gaano kalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon? Gaano kadaming karanasan ang naranasan mo kay Jesus na masasabi mong, I know whom I believe and I'm persuaded that He's able to keep me. I know whom I believe and I will not be shaken because the Lord is with me. What kind of foundation is our Lord Jesus Christ? Una, Jesus Christ is a sure foundation. Jesus Christ is the only foundation in which to build our life. He is the rock upon which one must build. He is unbreakable and unshakable. Jesus Christ is a lasting foundation. Jesus Christ, the only possible and lasting foundation for both individual and the church. In Luke chapter 1, verse 32 to 33, sinabi, His kingdom will never end. In Psalm 145 verse 13, sabi niya, your kingdom will never end and you will rule forever.
No, nakita natin para wow, ang Amerika unshakable, ay ang Japan ang tatag, ay ang Russia ang tatag, lahat na shake. But the kingdom of Jesus Christ, His kingdom will never be shaken. It will last forever. Jesus Christ is a foundation that satisfies needs. Christ is the only one who can satisfy our deepest needs and desires. In John chapter 6 verse 35 says, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. He that believeth in me shall never thirst. Pansinin po ninyo, itinulad ni Jesus ang kanyang sarili sa tinapay. Sino po dito ang gutom na? Di ba pag gutom ka, tapos favorite mo yung kinain mo, nakakain ka, wow, satisfied. I have a great lunch. Di ba? Si Jesus sabi niya, if you believe in me, para siyang tinapay, na pag naniwala sa kanya, you will never hunger. Hindi ka na mauuhaw. Ang ibig sabihin, Jesus Christ will satisfy your deepest desire. It is si Jesus lang po ang makakapag-provide ng complete and full satisfaction sa buhay sa buhay natin. Yung lalim ng saya, mas malalim pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Yung sarap ng tulog, mas masarap pag si Kristo ang nagbigay ng tulog sa'yo. Kasi lahat tayo natutulog. Pero meron palang kakaibang tulog pag galing kay Lord. Ang sarap ng tulog. Lahat kumakain. Pero iba yung pag si Lord ang nag-bless, yung pagkain mo, ang sarap ng pagkain kong yun. Lahat nagpapasyal. Pero pag nandun yung presence, yan ang best pasyal ko. Lahat nag-worship. Pero pag nandun yung presence ng Lord, yun ang pinaka-best worship ko. Meron akong experience sa bahay namin. Muulan noon, dahil tumutulo doon sa kusina, inaayos ko. May hangin na galing sa labas, pumasok. Ang sarap ng hangin. First time ko na-experience yun. Mas manyaman niya pa kayong aircon parts na bayo. At palang makantang hangin nga ako. Hindi ko ma-describe, pero ang sarap. Sabi ko, Lord, meron ka bang nakareservang hangin dyan? Eh, sabi nila sa Jerusalem, iba yung environment doon dahil nandun ang Panginoon. Pero kung gusto mong maranasan yung kakaibang satisfaction, hayaan mo si Kristo ang maghari sa buhay mo at makakaranas ka ng kakaibang sarap at saya sa buhay. Tingnan niyo yung mga nagki-care group na pagod. Hirap. Ang daming mga ginagawa. Nagtatrabaho na yan. Pero bakit ang saya-saya nila? Bakit hindi mapigilan? Bakit nag-aapoy pa? Bakit dumadami? Kasi meron silang nararanasang kakaibang satisfaction sa pagsunod sa kalooban ni Jesus. Wonderful. Kaya nga napakahalaga na ang ating buhay, si Kristo ang ating pundasyon. Jesus Christ is the foundation that forgives sins. Only through the atonement of Jesus Christ can one be forgiven of their sins and receive eternal life. In 1 John chapter 1 verse 9 it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Pinangako niya na patatawarin ka niya sa kasalanan pag humingi ka ng tawad. Meron ako mga naririnig na nagsasabing, siguro hindi na ako i-bless ni Lord ng matindi kasi meron akong nagawang matinding kasalanan in the past. That's not the gospel. Kahit nakagawa ka ng kasalanan in the past at hiningi mo na ng tawad,
hindi yun magiging dahilan para hindi kayo bless ni Lord na magandang bahay, na magandang pamilya, at ikaw ay kanyang i-prosper. Why? Because God's blessing doesn't depend on what we do. That does not depend on our righteousness. God's blessing depends on His grace. Huwag mong ilagay sa isip mo na, I don't deserve that kasi nagkasala ako in the past. Sinong may deserve na hindi lahat tayo nagkasala? We don't deserve anything from God. But because of His amazing grace, pag bumalik ka sa Kanya, humingi ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Yung iba sinasabi, ang laki-laki ng kasalanan ko. Ang layo-layo ko na sa Panginoon. Baka hindi na niya ako tanggapin. Baka hindi niya ako patawarin. Wrong. Wrong. Kahit gaano kalaki, kadumi, kadami ang kasalanan mo, yung distansya mo sa presence ng Lord, seryosong repentance, pag nagsisi ka ngayon, you will be restored in relationship with God. Jesus Christ is a foundation that provides hope. Only through the atonement of Jesus Christ can one be forgiven of their sins and receive eternal life. In Colossians 1:27 says, to whom would God know what is the riches of His glory in this mystery among the Gentiles? Jesus Christ in you, the hope of glory. Ang tanong po ngayon, at ang katotohanan na ito, if your life is built on your career, wealth, or people's approval, you will only be disappointed. You will fail. Pag tinatayo mo yung pundasyon ng buhay mo sa career, sa pera, at sa relationships. Kahit tapos na po ang Pasko, hindi pa ako magre-regalo. Hindi po masama na i-pursue mo yung career mo. I-upgrade mo, mag-level up yung career mo, maganda yan. Pero wag mong gawing pundasyon ng buhay mo ang career. Bakit? Anything can happen. Unpredictable yung sitwasyon ng ekonomiya o sitwasyon ng business. Subukan natin. Ako po ay nasa 25 kilos. Joke lang, joke. Joke lang. 26 kilo. Kung sakali pong tutungtong ako ng 2 paa dito, ano pong mangyayari? Masisira. Ano pong masisira? Yung kahon. Possible ako'y mahuhulog dyan, mami. O ako'y matutumba doon, matutumba dito. Subukan natin kung anong mangyayari. Hindi ako hahawak dito. Subukan natin kung anong mangyayari. Saluhin na lang po niyo ako kung 1, 2, wag na lang. Yung iba, they put their trust on finances. Hindi po masama yung ikaw ay i-bless ni Lord ng maraming pera. Kalooban din ang Panginoon yan. Pero hindi yan ang buhay natin. Yung iba, pag wala ng pera, masungit. Hindi mo makausap. Pero pag may pera, kahit na nadaganan mo, nakatawa lang. Ang buhay nila, pera. Datong kayamanan. Alam mo, kung si Kristo ang pundasyon mo, kahit walang pera, masaya ka pa rin. Alam mo, si Kristo ang pundasyon ng buhay mo, pag ang influence sa buhay mo, the major influence sa buhay mo, hindi pera, kundi siya. Next. Yung iba, ang pundasyon ng buhay nila, relationships. Basta nandyan yung asawa ko, kaya ko. Paano pag pinagpalit ka sa iba? Magpapatiwakal ako. May nangyayari ganyan. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Iniwanan, pinagpalit sa iba, nagpakamatay.
Ang iba namang may edad na, yung asawa namatay, 1 week lang, sumunod na. Kasi ang buhay nila, yung tao. Magandang mahalin natin at palalimin ang relasyon, pero hindi sila ang buhay natin. Hindi sila ang pundasyon natin. Si Jesus ang pundasyon natin. Ayan, tingnan natin. Tinabuhat ko po ito kanina, galing po dun sa parking. Ang bigat. Nung makita ko po, grabe solid yung mga kahoy. Muntik nang mapilay si Ardel. Kasi bakit? Ito pong riser na ito ay na-design to carry heavy load. So inaamin ko na po, heavy load ako. Sa sobrang tatag niya, hindi lang ako makakatayo, makakalundag pa. Makakasayaw pa. Ay, hindi. Hindi ko kaya. Jesus Christ is the strong foundation. Kayang-kaya kanyang buhatin. Kayang-kaya kanyang ipagtanggol. Kayang-kaya kanyang pagpalain. Ang ganda nung awit. Sabi nung awit, I don't trust on my strengths. I trust on God's strength. Nung kami po ikasal ni Mrs. doon sa marriage vow, ang isang sinabi ko doon, hindi ko pinapangako yung lakas ko kasi kulang. Ang pinapangako ko yung biyaya ng Diyos na ibibigay niya sa akin, makakapagtayo tayo ng matatag at maayos na pamilya. True enough. Yung hindi mo iniisip na kaya mo, sasamahan ka ni Lord, nakakaya mo. Hindi mo iniisip na, ikaw na again I cannot go through this. Pero magtitiwala ka kay Lord, nalalampasan mo. Bakit? Matatag na pundasyon si Jesus Christ. Pag si Jesus, ginawa mong matatag na pundasyon, dun mo pa lamang maitatayo ng matatag ang lahat ng relasyon mo. Pag tinayo mo una, yung kingdom ni Lord sa buhay mo, noon walang masasabi, pati finances mo, hawakan ng Panginoon. Pati karir, pagpapalain ni Lord. At kung ikaw ay nakatayo at si Kristo ang firm foundation mo, kahit masira ang karir, nakatayo ka pa rin. Dahil kay Kristo ka naninindigan. Masira man ang finances, nakatayo ka pa rin. Dahil hindi yun ang buhay mo. Ang buhay mo, si Jesus Christ. Masira man ang relationship, buhay ka pa rin dahil ang buhay mo, si Jesus! Not the pastor, but Jesus. Not your wife, but Jesus. Not anyone, but Jesus! Matatag kang tao. Pag ang nais mo lamang sa buhay mo is mabigay ng kaluguran kay Jesus. Your greatest joy is giving joy to Jesus. Ano mang discouragement sa kapaligiran, cool ka lang. Kasi ang focus mo, si Jesus. By the way, let me remind you, kahit gaano ka ka-perfect, you cannot please everybody. Jesus Christ Himself was the Son of God, pero nang nagkatawang tao siya, maraming ayaw sa Kanya. Tinawag nga siyang kampo ng demonyo eh. Tinawag nga siyang rebelde. Pinatay nga siya eh. Meaning, if you will try to please all people, you will get crazy. You will be make baliw-baliw.
Di ba? Mawawalan ka ng kapayapaan kung lahat ng mga comment, pinapatulan mo. Pero pag ang puso mo, alam mo, ginagawa mo yung tama, gusto mong magpakabuti, gusto mong gumawa ng matuwid, mahal mo ang Panginoon, then you will have a strong, unshakable life. Ang isang dahilan kung bakit maraming relasyon at buhay ang marupok at hindi nagtatagal at nauwi sa kasawian at kabiguan, mababaw ang relasyon sa Panginoon. Gawin natin na ang ating relasyon sa Diyos ang pinakapundasyon ng ating buhay. Bakit? Bakit? Bakit, sister? Everything on your life is going to change except one thing, and that is God. Only God is unchanging. Lahat ng bagay dito sa buhay natin ay magbabago maliban sa Diyos. Ang Diyos lamang ang hindi nagbabago. Kaya nga, this 2025, we need to focus on our personal relationship with God. Palalimin pa po natin, magpakalalim tayo sa kaalaman at karanasan kay Jesus. Sino po dito na this 2025, gusto mo bang lalong maging malapit kay Jesus? Amen. Magtatapos po tayo dito. How to deepen our relationship with God. Number 1, seek God with all your heart. Jeremiah 29 verse 13. And ye shall seek me and find me when you shall search me, when you shall search for me with all your heart. Ang ibig sabihin po nito, talagang seryoso at marubdob na paghahanap sa Diyos. Immerse yourself in the presence of God by prayer, reading the Word of God, and intimate worship. Meron po tayong church prayer and fasting yan. It is a wonderful opportunity to seek God. Simula po sa January 20 hanggang February 9. Yung details, i-announce po namin. Pangalawa, decide to obey no matter what is the cost. Anong sabi po ng verse, sister? If you love me, keep my commandments. Bakit? Alam po nyo, obedience is the greatest expression of our love to the Lord. Pangatlo po, to deepen our relationship with Christ, make Jesus your number 1 priority. God does want us to prioritize all the possible activities in life according to these spiritual priorities. What does God's word says should be our priorities? Number 1, the kingdom of God. Seek first His kingdom and His righteousness. Number 2, the love of God. You shall love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and with all your strength. Number 3, spiritual things in heaven. Colossians chapter 3, verse 1 to 2. Keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on earth. At panghuli po, Great Commission. Go and make disciples. In conclusion, what are you building in your life? How is your relationship with God? Are you investing on the things that will last? Is your personal relationship with Jesus Christ the most important relationship in your life?
Tayo pong lahat, tayo mo ko at manalangin. Tinatawag ko po ang ating mga communion ushers. Sige po, let us make a decision that we will prioritize building the kingdom of God in our lives. Let us decide that we will bring heaven on earth by obeying our Lord Jesus Christ no matter what the cost, by seeking the will of God in everything that we do, and by giving God our best. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat, tayo tumayo. Let's sing this song. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So how would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. But my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came with blue, but my house was built on you. And I'm safe. The rock on which
which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't fail. Let us just thank God na hindi niya tayo binitawan sa mga maraming panahon that we fail God. Sa maraming panahon tayo nagkasal at lumayo sa Kanya, hindi niya tayo binitawan. He remained faithful though we are faithless. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po. Naririto kami ngayon dahil lamang sa iyong biyaya. Nakatayo pa kami ngayon dahil lamang sa iyong mayamang kahabagan sa amin. And we thank you for you are faithful throughout generation. Wala kaming dahilan na matakot sa 2025 because you will not fail us now. Thank you, Jesus. Yung ilan po sa atin dito natatakot sa kanilang buhay. Sa katunayan, hindi ka pa siguradong ikaw ay ligtas. You are not secured sa future mo. At pinagtududahan mo, ako ba'y mahal ng Diyos? Kapatid, ikaw ay naririto dahil mahal ka ng Diyos. Ikaw ay naririto dahil nais niya na ang kingdom ni Lord dumating sa buhay mo. Nagpapasibula ang kingdom ni Lord sa ating buhay sa isang desisyon ng pagtitiwala kay Jesus Christ. Pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Bago tayo dadako sa communion, we will ask God to forgive us from all of our sins and accept Jesus into our life as Lord and Savior. Gusto mong tiyakin ang iyong kaligtasan. Kung ikaw ay first-timer, kumakatok si Jesus sa puso mo, gusto mo bang makipagrelasyon sa Kanya? Siya'y kumakatok. Kung bubuksan mong yung puso, papasok siya. Sumunod ka sa panalangin ito kung nais mo, hallelujah, sa oras na ito, ay matanggap si Jesus sa iyong buhay. Kayo po ng mga tumanggap na kay Jesus, samahan natin itong mga kapatid nating nananalangin ng pagtanggap kay Jesus. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, naniniwala po ako, mahal na mahal mo ako. Naniniwala po ako, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Muling nabuhay para ako'y iligtas sa kamatayan, sa kasalanan, at sa impyerno. Inaamin ko po, nagkasala ako. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan kita, Panginoong Hesukristo. Ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Simula sa araw na ito, mamahalin kita at susunod ako sa iyong kagustuhan. Ito po ang aking dalangin
Sa pangalan ni Jesus, huwag na po kayong susunod. Ako na lang ang mananalangin. Dahil sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, meron po kaming dahilan para angkinin ang pagpapala, ang himala ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. By the stripes of Jesus, you are healed. Believe God for miracle healing today. Because the blood of Jesus, the death of Christ on the cross, hindi lamang kasalanan ang kanyang pinapatawad, kundi karamdaman ay kanyang winawasak. I pray for physical healing, emotional healing, in Jesus' name. We also pray for restoration. We also pray for empowerment. In Jesus' mighty name, we ask and we pray. Tayo pong lahat ay kumain. Tayo pong lahat ay uminom. And sing the chorus. Raise your hands to God. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand. Empower my brother. Everything around me shakes. That's my sister, oh God. I'll never Receive your miracle. more than Receive your healing. put my faith in Jesus. Receive your strength. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? Christ is my firm foundation. The power of the blood. It's the rock on which And the fire of the Holy Spirit. everything around me Touch my brother. Touch my sister, oh God. I'll never forget that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He sing at your life? Christ is my firm foundation. The rock on which I stand, and everything around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Taas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you. The Lord keeps you. The Lord makes His face shine upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.